Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening. Tayo ay nasa ikawalong araw ng simbang gabi. Isang araw na lang at matatapos na ang ating nobena para sa Pasko. Kaya ang tanong dito, handa na ba ang lahat para sa Kapaskuhan? Nakatanggap na ba ang lahat ng kanilang regalo? Ako ay naghihintay pa. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, ipinakilala si Juan Bautista. Siya ang inaasahan na darating, gaya ng sinabi ng propetang Malakiyas sa unang pagbasa. May isang dakilang tao na ang taglay ay ang espiritu ni Elias, na maghahanda sa daan para sa ating Panginoon. At iyon nga ay si Juan Bautista. Si Juan ay bunga ng pananampalataya ni Zacarias at Elizabeth. Bagamat sila ay matanda na, pinagkaluban pa rin ng Diyos ang anak na ito bilang tanda ng kanyang kagandahang loob. Ngunit bago pa man ipanganak si Juan, si Zacarias ay naging pipi. Bakit? Sapagkat nanguna ang kanyang pagdududa kaysa kanyang pananampalataya. Hindi naman niya itinatanggi ang ideya na magkakaroon ng anak. Ngunit hindi siya naniwala na ito ay posible dahil nga sa kanilang katandaan. Ang kanyang pananampalataya ay nakabatay sa pamantayan ng tao at nakalimot sa tinatawag nating divine possibility. Totoo nga, naglilingkod siya o naglingkod siya sa templo. Ngunit hindi pala sapat ang panalangin lamang. Kailangan din ng pagtitiwala at gawa. Madalas, kulang tayo sa ganitong uri ng pananampalataya. Dahil dito, hindi tayo nasisiyahan sa mga biyayang nasa ating paligid. Minsan, nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Pinipili nating hindi makita ang kalooban ng Diyos dahil mahirap itong tanggapin. Sa karanasan ni Zacarias, nawala ang kanyang pagdududa at napalitan ng ganap na pagtitiwala sa Diyos. Kaya nang dumating na ang araw na ipinangalan si Juan, muling nakapagsalita si Zacarias. Itinuturo sa atin ni Zacarias ang isang napakagandang aral. Huwag kang mangamba, kundi magtiwala sa Diyos. Kapag tayo ay nahihirapan, kadalasan ay dahil ayaw nating mabigo o ayaw natin mabago ang ating direksyon. Ngunit kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, lahat ng ito ay gagaan at siya ang gagawa ng paraan. Sabi nga ng ating Panginoon, matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababa ang kalooban. Magaan ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Mga kapatid, sa ikawalong araw ng ating simbang gabi, tatlong bagay ang nais ipahiwatig ng ating mga pagbasa. Una, be humble. Si Zacarias ay nagpaalala sa atin na maging mapagkumbaba. Marahil ito rin ang itinuro niya kay Juan Bautista. Dahil kailanman ay hindi niya sinabi na siya ay higit kay Jesus. Sa halip, malinaw niyang ipinahayag na siya isang instrumento lamang upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. At dito tayo tinuturuan na huwag maging mapagmataas dahil ang taong mapagmataas ay laging iniisip na siya ay tama. Ayaw tumanggap ng pagtutuwid. Ipinapasa ang sariling pagkakamali sa iba. At sa huli, siya ay nababalot ng pagkakasala. Ngunit ang taong mapagkumbaba, ayon kay Santa Teresa ng Calcutta, ay marunong tumanggap ng pagkatalo, tumanggap ng pagkakamali at pagtutuwid ng may kagalakan. Hindi ipinagmamalaki ang sarili at nananatiling malinis ang kalooban at may hinahon kahit sa gitna ng tukso at panlalait ng iba. Tandaan na ang tunay na kababaang loob ay hindi kahinaan, kundi lakas na nagmumula sa pagtitiwala natin sa Diyos. Ang taong mapagkumbaba ay naging daluyan ng biyaya.
sapagkat sa kanyang katahimikan at pagtanggap, mas malinaw na nakikita niya ang liwanag ni Kristo. Pangalawa, be ready. Tayo ba ay tunay na handa sa pagdating ng ating Mesiyas? Sa araw-araw nating pagsisimbang gabi, madalas nating maririnig ang tanong, tayo ba ay handa na sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Ngunit ang paghahanda hindi lamang tungkol sa palamuti, mga handaan o mga regalo na ating natatanggap. Ang tunay na tanong dito ay, handa na ba ang ating mga puso? Pusong may busilak na pagtatanggap sa kapwa, lalo tigit ang mga taong nagiging kaaway natin o naging kaaway natin. Kapag Pasko, sabi ko nga kanina, natural na magtanong, nakatanggap na ba kayo ng mga regalo? Ngunit higit pa sa material na bagay, ang pinakamahalagang regalo ay ang ating pagbubukas ng ating puso para sa Diyos. Ang bawat araw na paghahanda ay paanyaya na alisin ang bigat ng kasalanan, ang dilim ng pagdududa, at ang ingay na makamundong pagnanasa. Ang tanong na handa na ba tayo ay hindi lamang panlabas na paghahanda, kundi panloob, lalo tigit sa ating pagbabago o pagbabalik loob sa Diyos. Tulad ng isang tahanang nililinis bago dumating ang mga mahalagang panauhin, gayon din dapat linisin ang ating mga puso bago dumating ang ating Mesiyas. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa Diyos ay ang ating sarili. Isang pusong handang magmahal, magpatawad at sumunod sa kanyang kalooban. Pangatlo, be gracious. The name John signifies that the Lord is gracious. Ang Diyos ay mapagpala at ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay laging maawain at ang kanyang awa ay hindi lamang simpleng kabutihan, kundi sagana at umaapaw na habag para sa atin. Ang awa ng Diyos ay hindi nasusukat at hindi nauubos. Alam natin yan. Sa bawat sandali ng ating buhay, sa kabila ng ating mga pagkukulang at kasalanan, ang kanyang habag ay nanatiling bukas at handang magpatawad. Tulad ng ipinagkaloob niya kay Zacarias at Elizabeth, ang anak na si Juan. Ipinakita ng Diyos na ang kanyang awa ay dumadaloy sa mga pusong nagtitiwala. Kahit parang napaka-imposibleng mangyari ang kanilang kahilingan. Mga kapatid, sa ikawalong araw ng ating simbang gabi, we are reminded to be humble, to be ready, and to be gracious. Manalangin tayo sa Diyos na maging maawain at pagpalain tayo upang magawa natin ang kanyang kalooban araw-araw at upang tayo ay maging karapat-dapat na maging lingkod. At nawa sa tulong ng ating inang si Maria, magampanan natin ang ating tungkulin bilang isang Kristiyano. Maawain, mapagmahal, at palaging may galak sa puso dahil tayo ay naglilingkod ng tapat sa Diyos.